Good day everyone! So tayo naman ay magsosolve ngayon ng problem, FPD problem din pero suspension from two ropes naman. So basahin natin ang problem. A 15 kilogram signboard is suspended from two ropes. One rope makes a 45-degree angle with the ceiling and the other makes a 60-degree angle. Okay. So gawa muna tayo ng kanyang FPD. So, syempre, ang ating ropes ay hindi pwedeng walang pagsasabitan. Kaya maglalagay muna ako dito ng parang pinaka-wall niya. Then, saka ako gagawa ng rope na sabi dyan ay 45. So, let's say ito ay 90, then ito ang kanyang 45. Okay. Then, the other daw is 60. So, kung ito ang 45, then ito ang 60. Yan. Then, meron daw tayong box or signboard na 15 kilograms. Ilagyan muna natin ang mga label. Ito yung ating 45. Ito naman yung ating 60. And then, 15 kilogram natin na signboard. Okay. Ngayon, ay lagyan naman natin ng kanyang mga unknown forces. So, dahil tayo may 15 kilogram na signboard, ibig sabihin, meron po iyang weight. Again, si weight ay laging downward lamang ang direction. And ang ating weight ay mass multiply by gravitational force. And then itong ating mga ropes ay di meron tayong tension force. I-name natin siya as tension 1 or T1 and then meron tayo dito sa ikalawang rope na tension 2 force. Okay? So, let's try to solve na. Unahin natin itong weight niya, which is ang mass natin ay 15 kilogram. And then ang ating gravitational force ay 98 meter per square second. I-compute nyo sa calculator at kayo class ay makakakuha ng 147. Ano ang ating unit? Newton. By the way, ang Newton natin, equivalent yan sa kilogram meter per square second. Kaya Newton na ang inilalagay natin na kanyang unit. Okay. So, tingnan ulit natin ang diagram. Ano kaya ang ating gagawin para ma-solve natin ang ating T1 or tension 1 and then tension 2 na forces? Okay. So, para ating ma-solve, para tayo ay makapag-summations ng ating mga vertical and horizontal forces, di kunin muna natin yung mga component forces ng ating T1 at T2. Kunin natin ang horizontal forces ng ating T1. Pangalanan natin siya as T1X kasi siya ay horizontal. Kaya X component siya. And then yung ating vertical component, pangalanan naman natin siya as T1Y. So, dito naman sa tension 2, so same lang din, ang ating vertical or horizontal component, pangalanan natin T2X, and then ang ating vertical component ay pangalanan natin as T2Y. Okay. Ngayon, paano natin makukuha ang ating mga X and Y component ng tension 1 at tension 2? Again, gagamit ulit tayo ng sine and cosine. Okay, so tingnan natin to ha. Dito lang muna tayo sa T1. So, ang ating sine 45 is equals to, okay, gagamitin natin ay yung opposite, ay di si T1Y. At ang ating hypotenuse ay di ang ating T1. So, ibig sabihin, ang ating T1Y is equals to T1 sine 45. Okay. So, yan na yon. Yan ang ating T1Y. Pero, class, kung kayo ay yung tipo na mas nalilito na magpindot sa calculator na naka-sine 45 or let's say mamaya pag tayo ay nag-equate na, ay ayaw nyo baga ng mga naka-sine or cosine, pwede nyo naman siyang gawin ng numerical, o yung value niya.
Pero I suggest na huwag in decimal, kundi yung kanyang exact value. Since ang atin naman pong sine 45 ay square root of 2 over 2. So, lagay na natin. T1, ang ating sine 45 ay square root of 2 over 2. So, yan ang ating value na gagamitin later. Pag kinailangan natin ng para kay T1y. Okay. So, cosine naman tayo, which is yung ka ang ating gagamitin. Ano? Have cosine 45 is equals to, ano ang adjacent natin? Ito ang ating theta. Adjacent ay di ang ating T1x. And then, ang hypotenuse natin ay di yung T1. So, ibig sabihin, ang ating T1x is equals to T1 cosine 45. Again, kung kayo ay ayaw nyo ng naka-cosine or sine or naka-angle at gusto nyo gawin numerical na agad, number na agad, so, wag muna mag-decimal, kundi yung exact result ni cosine 45, which is square root of 2 over 2 din. Okay. Nagagamitin din ulit natin yan mamaya. So, punta naman tayo sa ating tension 2. So, same lang ang ating gagamiting principle. We have sine theta or sine 60. Ano ang kanyang opposite? It's T2y. And then, ang hypotenuse niya ay si T2. Kaya naman, ang ating T2y is equals to T2 sine 60. Or, kung gusto na naka-number, ayaw nang naka-trigonometric function, ang ating pong sine 60 ay is equivalent to 6 square root of 3 over 2. Kaya naman, ang ating T2y is equals to T2 square root of 3 over 2. Yan. Para makuha naman natin ang x component, gamitin naman natin ang cosine. Cosine 60 is equals to adjacent T2x over hypotenuse na T2. Okay, so, ang ating T2x ay T2 cosine 60. Again, kung ayaw ng naka-trigonometric function, ayaw ng angle, pwede namang i-convert na sa number. Ang ating cosine 60 po is equivalent to 1/2. Okay? Or pwede din naman nating i-rewrite ng ganito. T2 over 2. Okay? So, ngayong class, meron na tayong component x and y ni T1 at ni T2. So, pwede tayo ngayon mag-summation ng ating mga horizontal forces. Alin-alin baga yung ating mga horizontal forces? Ito, at saka ito. Okay? Summation ng ating mga horizontal forces. Okay. So, tingin muna tayo kay T1x. Ang arrow natin ay pa-right. So, kaya siya ay positive. And then, si T2x natin ay pa-left. Lagyan natin dito ng negative sign. Or kung para mas magandang tingnan na wala tayong mga negative, ilipat mo sa kabila dito si T2x. I-transpose mo para siya ay maging positive na din. Okay. And ngayon, yung ating mga nakuha class, katulad nito, T2x, alin siya? Ito yon. Si T1x ay ito naman. So, substitute natin yung mga value nila. So, si T2x natin ay T2 over 2. And si T1 naman natin, T1x naman natin ay T1 square root of 2 over 2. Okay. So, sa nakikita natin ngayon, pwede na tayong mag-come up sa value ni T2. In terms of T1. Multiply natin yan lahat, both sides by 2.
Okay, so makakancel na ngayon ang ating denominator. Magiging T2 is equal to square root of 2T1. Okay. So, park lang natin yan at yan ay magagamit ulit natin later para sa final value ni T2. Ngayon, atin namang kunin ang mga summation of forces in vertical naman. So, alin-alin po yon? Ang mga vertical forces natin ay ito, at syempre ang ating weight. Summation, dito na ako sa baba. Summation, mag-iba tayo ng color para mas kita nyo. Ayan. Summation ng ating mga vertical forces. Okay? We have T1y na ang arrow ay pataas, so positive. We have T2y na ang arrow ay pataas din, kaya siya ay positive din. And then, ang ating weight ay ang arrow ay pababa, siya ay downward, kaya siya ay negative. So, ilipat natin sa kabila si weight para hindi na siya negative. Okay. So, magiging ganyan na siya. Ano ang value natin ng weight? Ito po, 147 Newton. So, substitute lang natin. Ang atin naman T1y, ay di yung nakuha natin kanina. Ito po, which is square root of 2 over 2 T1. Ano naman ang ating T2y? Ito naman, which is square root of 3 over 2 T2. Okay. So, again class, di ba ito, nakuha na natin si T2 in terms of T1. Pwede ngayon natin yan i-substitute dito. Okay? Para ang atin ng maging ngayon, parameters or terms ay lahat naka T1. So, kopyahin na lang muna natin si 147 Newton, square root of 2 over 2 T1, then substitute natin yung ating T2, which is square root of 2 T1. Okay. So, lahat ngayon sila, itong terms na to at itong term na to ay naka T1. So, pwede natin siyang i-simplify. T1, tapos square root of 2 over 2, kasi plus square root of 3 over 2. Multiply by square root of 2. Okay. Sinimplify ko kasi meron sila ang common terms, which is si T1. Or common variable, which is T1. Okay? Then, itong part na to ay pwede nyong i-compute na sa calculator. Okay? And you will get 1.93. Okay. So, ang ating T1 ngayon is equal to 147 Newton over 1.93. Or, ang pinaka-final answer natin na T1 po ay 76.2 Newton. Okay. Lagay natin dito. Ang atin palang T1 ay 76.2 Newton. Okay. So class, using na tayo ay may value na ng T1, pwede na natin yang i-substitute doon. Para naman makuha natin ang value ng T2. Okay. So T2 is equals to square root of 2 multiplied by 76.2 Newton. Okay. Using your calculator, you will get 107.8 Newton. At yan naman ang value natin ng T2. Okay? 107.8 Newton. And mapapansin nyo, okay, sa ating given na problem, sa dalawang tali na may magkaibang angle na 45 at 60, ang atin pong tali na naka-angle ng 60 degree ang siyang mas nag-exert ng force. Okay?
Okay? So, ganyan lang siya kasimple. So, sana ay natutunan ninyo.